Panahon ng sampahan ng demanda, Leandro Leviste, sinampahan ng civil libel complaint si Undersecretary Claire Castro at ang halaga 110 milyon. Nako, nag-aala Enrique Rason si Leviste. At ano na ba ang update sa ICC sa kaso ni ex-President Rodrigo Duterte na balita natin ay nagpetition muli ng interim release ang kampo niya led by Atty. Kaufman. Pero bago po tayo magpatuloy, isang shoutout po muna tayo kay Sally Pasqua at kay Aida Garcia ng Quezon City Satellite Office dito po sa lugar namin na located sa Project 4. At nagpapasalamat po ako sa mga bagong subscribers po natin. Sana samahan niyo ko lagi sa aking munting programa. Okay, ano na po ba ang update dito sa kaso ni ex-President Rodrigo Duterte sa ICC? Dahil ang balita natin, hindi tinanggap ni Atty. Kaufman yung medical report ng mga eksperto sa ICC. At ang ginawa nila, nagsumite ng sariling medical report ng dating Pangulo sa ICC. At ang sabi nila, he is old and frail. At sila ay humihingi ulit ng interim release. Baka this time, sila ay pagbigyan na ng ICC. Pero, paano pagbibigyan si Rodrigo Duterte sa kanyang interim release kung ganito at may bagong panawagan ang International Criminal Court sa mga witnesses ng EJK ni former President? Sabi po sa balita sa ABS-CBN, ICC issues call for witnesses in Philippines War on Drugs investigation. The International Criminal Court has issued a formal appeal for witnesses to come forward with information regarding the investigation on the Philippines' controversial war on drugs this Friday morning, January 16. The Office of the Prosecutor released a link intended to collect testimonies and evidence related to alleged crimes against humanity during the war on drugs. The ICC is not only looking for victims but is also calling on those within the Philippine government's own ranks. Naku, paano mapagbibigyan ang interim release ni former President kung ganito't naghahanap pa at nananawagan ang ICC sa mga witnesses to come forward at mag-testify dito sa war on drugs ni Rodrigo Duterte. At hindi lang po ang publiko o yung mga naging biktima ng EJK ang pinananawagan ng ICC. Dahil sabi naman sa Inquirer.net, ICC urges PNP to testify against Duterte. The International Criminal Court has called on the Philippine National Police personnel to testify against former President Rodrigo Duterte. The appeal comes as ICC prosecutors investigate Duterte for crimes against humanity. Sabi ng ICC, the office is appealing for direct witnesses to these incidents, including members of the Philippine National Police and other law enforcement agencies who were involved in these incidents, to come forward and speak with members of the office. O, paano pagbibigyan ng ICC yung interim release ni Rodrigo Duterte? Ito nga, nananawagan pa sila. Hindi lang sa mga naging biktima ng EJK, kundi sa kapulisan natin, sa PNP personnel na mag-testify laban kay former President Rodrigo Duterte. At sa mga saksi ng drug war, paano po kayo makikipag-ugnayan sa ICC? Nagbukas ang International Criminal Court ng isang online platform kung saan maaaring ligtas na magsumite ng detalye ang mga direktang saksi, kabilang ang mga miyembro ng Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Yung pong mga naging biktima ng EJK at ating mga kapulisan, pwede po kayong makilahok dito sa sinasabi ng ICC na kayo ay mag-testify o tumistigo laban kay former President Rodrigo Duterte sa online. Hanapin nyo lang po yung link kung kayo man ay may gustong ibahaging mga impormasyon
tungkol sa di umano'y krimen ginawa ni former President Rodrigo Duterte noong digmaan laban sa droga. At tungkol naman doon sa hinihiling na panibagong interim release ni Atty. Kaufman, paano ba naman sila pagbibigyan ng ICC? Sila-sila na lang hindi nakakasundo. Iba ang sinasabi ni Kaufman, iba ang sinasabi ng miyembro ng pamilya ni Duterte. Sabi kasi ni Atty. Nicholas Kaufman noong January 9, 2026, Mr. Duterte is an emaciated, infirm, and incapacitated shadow of his former self, with a panel of experts appointed by the pre-trial Chamber 1 agreeing that he is old, frail, and suffering from unexplained weight loss. So dito, nagpapaawa si Kaufman na nag-agree din daw yung panel of experts na nagsabing old, frail, and suffering from unexplained weight loss itong si former president. Pero hindi ba nabalitaan natin na sinabi ng mga eksperto that he is fit to face trial? So kung ano tong pagpapaawa ni Kaufman, iba naman kay Davao City Representative Paulo Duterte, because the next day, January 10, naglabas ng statement si Pulong kung saan sinabi niya na nung huling bisita niya sa kanyang ama, nasabi ni Pulong na okay naman siya, kumakain, medyo tumaba nga. Yun lang nga yung sa legs niya kasi walang exercise. Medyo lumiit talaga. Pero healthy siya. Inaalagaan naman siya ng mga doktor sa loob. So, sino ang dapat paniwalaan? Si Kaufman o si Pulong? At kung ganyan ang statements ninyo na magkakaiba, sa tingin ninyo, papayag ang ICC na bigyan ng interim release si former president? Kung yung kampo nga ni Duterte, hindi magkasundo kung anong statement ang kanilang ilalabas. Pero sa panawagan ng ICC sa mga naging biktima ng EJK at sa PNP personnel na mag-testify against former president, mukhang malabo na po sa tinta ng pusit na mabigyan sila ng interim release. Nako, meron nag-ala Enrique Rason. Dahil kung si Enrique Rason idinimanda si Kiko Barsaga ng 110 million na lawsuit para sa cyber libel, ito naman ngayon, si Batangas Representative Leandro Leviste nag-file ng 110 million civil libel complaint laban kay Undersecretary Claire Castro. Sinamahan siya ng kanyang abogadong si Ferdinand Topacio. Si Topacio, no? Ano ba naman kayo? Hindi pa ba nadala ang pamilya Duterte? Na basta't may kasong inihain sa kanilang mga alipore, sa kanilang mga kaalyado, si Topacio ang kanilang kukunin abogado. Wala na ba kayong ibang makuhang abogado? Well, anyway, buhay nila yan eh. Ganun kalaki ang tiwala nila kay Topacio. Malay nyo, this time, maipanalo niya ang kaso ni Leandro Leviste laban kay Claire Castro. Pero sandali, 110 million ang hinihinging danyos ni Leandro Leviste kay Claire Castro. Magkano ba yung hinihinging danyos ni Enrique Rason kay Kiko Barsaga? Nako, tumataginting na 110 million damages din ang hinihiling ni Enrique Rason kay Kiko Barsaga. Hindi nga ba't may patutsada pa si Kiko Barsaga sa inihaing demanda sa kanya ni Rason? Sabi ni Kiko Barsaga, Enrique Rason is seeking over 100 million pesos in damages. You are already the richest man in the country and you still want more? This is the type of greed that the Bible warns about. Teka muna, Kiko Barsaga. Alam mo rin ba yung nakasulat sa Biblia that thou shalt not bear false witness against your neighbor? So, diyan sa kasong yan, malalaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Dahil sinabi mo, si Enrique Rason ang mastermind sa likod ng korupsyon sa Congress. Ang sabi ni Kiko Barsaga, Enrique Rason is the mastermind behind the corruption in Congress. I will disclose everything in a speech once I return on the first week of February. Hashtag, ikulong si Rason. Oh, ito kasi, walang question eh.
tahasan niyang sinabi na si Enrique Razon ang mastermind sa likod ng korupsyon sa Congress. And if Enrique Razon finds that libelous, may karapatan siyang idemanda si Kiko Barsaga. At para kay Barsaga na questionin, bakit ang laki-laki ng kanyang hinihiling na danyos, napakayaman na ni Enrique Razon at ginamit pa niya ang Biblia. Dahil ito ba ay greed? At meron nga tayong nababasa sa Biblia that the love of money is the root of all evil. Pero bakit ba ganun kalaki ang hinihinging danyos ni Enrique Razon? Pero kung matatandaan niyo yung kaso ni Enchong D, hindi ba ang hinihingi sa kanyang danyos ay 1 billion doon sa isinampa sa kanyang cyber libel case? Meron po ba kayong impormasyon kung ano na nangyari doon sa kasong yon? Bakit nga ba ganun kalaki ang hinihinging danyos ni Enrique Razon? Sinagot po yan ng isang netizen nung sinabi niya, Mr. Razon is not just a billionaire. He is a $14 billion low-key person and he built his empire through his sweat and blood, hindi sa politika. He is just the chairman of ICTSI, which operates in more than 20 countries. Kaya respetadong tao ang binangga ni Meow Meow. Hindi lang siya kilala sa Pinas, kundi pati sa ibang bansa. Kaya pwede talaga siya mag-file ng multi-million cyber libel case sa isang walang kwentang DDS na congressman. So, sa laki ng reputasyon ni Enrique Razon na ang kanyang business nag-ooperate sa 20 bansa worldwide, aba sa ginawang paninira ni Kiko Barsaga, worth lang yung hilihing danyos ni Enrique Razon. Unless mapatunayan ni Kiko Barsaga na tama ang kanyang inaakusa kay Razon. Mabalik tayo kay Leandro Leviste na nag-file din ng 110 million lawsuit laban kay Atty. Claire Castro. At ito ay nag-ugat sa isang post ni Claire Castro sa kanyang vlog. Pero teka muna, kung nasabi ni Kiko Barsaga kay Enrique Razon na ang yaman-yaman na nga niya, tapos gusto pang magkamal ng limpak-limpak na salapi, masasabi rin niya kaya yan kay Leandro Leviste na isang bilyonaryo din na nagsampa rin ng 110 million lawsuit against Atty. Claire Castro? Sige nga, sabihin mo nga yan Kiko Barsaga kay Leandro Leviste na bilyonaryo ka na pero gusto mo pa rin magkamal ng limpak-limpak na salapi. So, syempre, sinagot po ito ni Atty. Claire. At ito po ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro laban sa inihaing civil libel ni Representative Leandro Leviste. Sabi niya, I have not yet received the copy of the complaint filed by Congressman Leviste. Pero ang response ko sa ngayon ay ayon lamang muna sa kanyang interview. Inamin ni Kong Leviste sa isang interview na ang source ng di umano'y pagbebenta ng company na may franchise ay galing kay Ombudsman Remulla. Pero hindi niya sasampahan ng kaso ang Ombudsman dahil sa ginagalang niya ito at kaibigan ng nanay niya. Kakasuhan ba niya ako dahil sa hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang? Can we say that the statements of the Ombudsman are with basis and not maligning, while my statements sourced from the Ombudsman are nothing but libelous? So ano bang ibig sabihin ni Claire Castro? Yung parehong sinabi niya sa kanyang vlog ay nakuha niya lang sa sinabi ni Ombudsman Remulla. At yan ay nalaman ni Leviste pero hindi daw niya sasampahan ng kaso si Remulla dahil iginagalang niya ito at siya ay kaibigan ng kanyang nanay. Sino ba ang nanay ni Leviste? Si Loren Legarda. So, si Claire Castro hindi kaibigan ng nanay niya at hindi niya ginagalang kaya sasampahan niya ng kaso. Na yung ibinalita lang naman ni Castro ay galing kay Ombudsman Remulla. Tuloy ko, maliban dyan, inamin ni Kong Leviste na he is not the owner of Solar Para sa Bayan anymore, which has the franchise, because he already divested his shares. He himself is the source.
Ang pagsasampa ng kasong ito ang tunay na paraan para ako ay matigil sa aking pagsasalita at pagtalakay sa mga issue. Ito ngayon ang tanong, sino ang tunay na nasa likod ng pagsasampa ng kaso laban sa akin? Sino ang nais na mabusalan ang aking bibig? Sino ang lubos na makikinabang dito? Mas mabuting ituon muna niya ang pansin sa mga issues na nilahad ng DOE laban sa Solar Philippines at sa multang Pinataw. So sino kaya ang pinatutungkulan ni Atty. Claire na gusto siyang busalan? At sino ang totoong nasa likod ng pagsasampa ng kasong yan? Matatandaan po natin kahapon lang nag-file ng complaint si Atty. Claire sa NBI laban kay Trixie Cruz Angeles at kay Ahmed Paglinawan. Meron kayang koneksyon itong dalawang insidenteng ito? So, hihintayin natin. Ito na naman, may hihintayin na naman tayo kung saan hahantong itong demanda ni Leandro Leviste kay Atty. Claire Castro. Sa tingin niyo, saan po aabot itong mga demandahan na to? Aabangan po natin ang susunod na kabanata. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.